kabias ng Mesopotamia. Para maituring ang isang lugar na kabias ng, kailangan ay mayroon silang organisadong pamahalaan, sining, teknolohiya at iba pa. Ang mga kabias na nakapaloob sa amin ay ang mga sumusunod: kabias ng Sumer, Akkad, Babylon, Persian, Hittite, Chaldean, Hebreo, Phoenician. Ang mga ito ay natatagpuan noong sinuunang panahon sa Mesopotamia. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang Mesopotamia? Sa isang malawak na tuyong reliyon ay kaunlaran ng Asya, may umusbong isa sa mga pinakaunang sibilisasyon sa mundo, ang sibilisasyong Sumerian sa Mesopotamia. Ang Mesopotamia ay kilala bilang bansang Iraq ngayon. Nangangahulugan ng pangalang Mesopotamia na lupait sa pagitan ng dalawang ilog. Ang dalawang ilog na tinutukoy ni etimolohiya ay ang mga Tigris at Euphrates. Sapo dito na ang cuneiform ay ang sistema ng pagsulat ng mga Sumerians. Ito ay isa sa pinangamalaga ng ambag ng kabihas ng Sumer dahil mas napadali dito ang pagsusulat at pagbabasa kaysa pictogram. Kung wala ito ay magiging malabo ang komunikasyon at di uunlad ang pamumuhay ng bawat isa. Isa pa sa mga pamana ay ang sigurat na noon ay nagsisilbing sagrado at templo ng mga patron o Diyos ng isang lungsod. Dahil sa pataas na elevasyon nito sa lupa, ginagawa itong lugar para makaiwas sa baha. Itong templong ito ang naging batayan upang makapagpagawa ng iba't ibang sagradong tirahan para sa mga Diyos at iba pang santo. Ang mga Sumerians ang nakadiskubre sa gulong at napakalala ang dulot nito dahil noon nagsimula ang magkaroon ng iba't ibang anyo ng transformasyon na ginagamit noon at ngayon. Samantalang ang chariot ay isang korong pandigma na hinihila ng kabayo. Babylonia naman ay naiambag nila ang Code of Hammurabi. Ang Code of Hammurabi ay isang lipon ng iba't ibang batas na ipinatupad ng pang-anim na Babylonia king na si Hammurabi. Ito ay naimahiyahan tulad sa batas natin ngayon. Tulad ng pag ikaw ay napatunayan na nagnakaw ay ikaw ay hahatulan ng kamatayan. Kabihas ng Hittite, pamana nila sa mga kagamitan at armas na gawa sa bakal dahil sa panahon na umusgo ang pagtangkilin ng bakal. Isa sa mga pamana ng kadakilaan at karangyaan ng Imperyong Chaldean ay ang Hanging Gardens of Babylon. Ito ay isang palasyong napapalumutian ng baitang-baitang na anyo ay harding nakabitin sa dinding, bintana at bubungan nito. Bukod sa Hanging Gardens of Babylon, nakilala rin ang mga Chaldeans sa itinayo nilang Tower of Babel dahil di umano sa pagnanais nilang marating ang langit. Ang kwentong ito ay nakasaad sa banal na kasulatan ng mga Kristiyano. Ang Zoroastrianismo ay relihiyon batay sa katuruan ng propetang Zoroaster. Ang Judaism ang kultura ng pananampalataya ng mga Hudyo. Ang polytheism ay paniniwala sa iba't ibang Diyos o santo. Ang monotheism naman ay pagsamba sa iisang Diyos. Ang mga
mga ito ay naging gabay ng mga tao sa pamumuhay. Mga ambag sa relihiyon at paniniwala. Ito ay ang mga ambag ng sinaunang kabihasnan. Ang Zoroastriano, Judaism, Buddhism, Kontribusyon ng Phoenician ay ang alpabeto at pangangalakal. Ang kanilang alpabeto na binubuo ng 12 consonants na ginagamit ng mga Phoenician noon sa pagsulat at komunikasyon. Dahil dito ay naging maganda at naintindihan lalo ang kanilang komunikasyon. Simula nang mabuo ang pictograph at cuneiform sa kabihas ng Sumer, nabuo naman ang alpabeto ng Phoenician. Isa pang kontribusyon ng kabihas ng ito ang pangangalakal, dahil ang mga Phoenician ay isa sa mga tanyag ng navigator o negosyante